Leandro, Leandro. Those withdrawals from my current and savings account, Leandro. Nalugi ako sa aking mga bad investments. Maraming naloko sa akin. Leandro, believe me, napasama ko sa mga pyramid scam. I was ill-advised. Leandro, please. Huwag mong isipin na ganyan kong klaseng babae. It's not true. Please, Leandro. Please, don't forgive me, Leandro. Magmula ngayon, popondohan ko ang iyong savings at current account mo kung kailan ko gusto. Yes. 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 Ang lahat ng gagastusin mo, mula sa sustento ko, Yes. ay magdadaan muna kay Asturias. Of course, Leandro, of course. Thank you. Ang lahat ng mga investments mo, mula sa sustentong yan, Yes. ay dapat malaman ko muna o ni Asturias. Of course, of course. Thank you. Thank you, At Leandro. wag na wag mo muling gagamitin si Monsignor. I will not. I'm sorry. Makakalis ka na. Marami pa naghihintay sa akin. Alis na. Nakikita mo ba yung repercussion ng gagawin nating house inquiry sa kidnapping at rescue ng magkapatid ng Montemayor? Maaring ikagalit ni Leandro Montemayor. Pero maganda na itong oportunidad para sa kanya. Para matigil na ang mga haka-haka. Ano ba talaga sa tingin mo nangyari? Na-rescue ba yung mga bata? Ang kutob ko, pinakawalan yung mga bata at nagbayad ng ransom. Carlos, kahihiwalay mo lang kay Leandro, babanggain mo na. Dapat, noon pa talaga ako nakipagkala sa kanya. Anong ibig niya sabihin? Iniinsulto niya ang kakayahan ng mga pulis? Minamaliit niya ang kakayahan ni Inspektor Amores? Nasaan ba si Amores? Dito po. Oh, O baka naman gusto niyang maging governor, sir. May balak pa yatang maging presidente. alam ninyo, masahol pa sa hayop ito si Carlos Valiente. Mabuti pang aso. Pakainin mo sa palad, hindi ka sasakmalin. Paluin mo man ang aso, hindi ka lalabanan. Pero ito si Carlos, ibang klaseng hayop ito. Aba, kung hindi dahil sa akin, hindi naging congressman yan. Lahat ng suporta, ibinigay ko riyan. Ngayon, naghahanap ng kung ano-anong isyo laban sa akin para mapalabas niya na siya isang politiko na de prinsipyo. Tama ba yung Monsenyor? Aba, hindi tama yun. Ayan. Narinig nyo? Kay Monsenyor mismo nang galing. Kaya ito, makinig kayo! Isinusumpa ko! Pababagsakin ko ang Carlos Valiente na yan!
May sinanla ka pala kay Mommy. Hindi mo man lang binabanggit sa akin. Nawala sa isip ko eh. Bakit? May problema ba sa pamilya niyo? Wala, naayos na. Huwag ka mag-alala. Tutubusin ko na yung sinula ko sa mami mo. Pwede ba akong pumasok? Magulo eh. Magulo sa kwarto ko eh. Sige, di bali na lang. Eto, tinubos ko na para sa'yo. Sinabi ko na lang kay Mommy na binigay mo na yung pera sa akin. Wala kayong pambabayad sa'yo eh. Okay lang yan. Basta sa susunod, huwag mo nang tawagin si Mama pag may kailangan ka sa pera, ha? Sige, una na ako. Salamat. Walang iya ka mga bigay ko sa iyong alasin ah! Wala nang kwenta pala yung mga binibigay ko sa'yo! Ba't mo sinasadla? Ha? Teka! Walang iya ka! Ang sabi mo, dinala ka ng mga kidnapper sa ibang lugar. Pagkatapos masakit si Rosa Camila. Tama po yun. Ano ang kalagayan mo ng mga sandaling yon? Hawak po nila ako at naka-blindfold po. Sa mga tuwid, naniniwala ka na rescue ang nangyari? Rescue pa rin po kahit binayaran na sila kasi hindi po nila tinupad yung kanilang pangako na pakakawalan si Rosa Camila. Teka, sandali lang. Akala ko rescue. Bakit may binanggit kang bayad? Nagbayad ba ng ransom? Para kay Rosa Camila po. I would like to remind you that you are under oath. May nagbayad ba ng ransom para sa iyo? Sir, sa pagkakaalam ko po, wala po. Paano mo nalaman na may nagbayad ng ransom para kay Rosa Camila? Kasi katabi po ako ng kidnapper nung kinakausap niya sa telepono. Yung kausap niya para nga po dun sa negotiation ng ransom ni Rosa Camila. Ano ang narinig mong pinag-usapan nila? Na isang babae daw po at isang lalaki ang magdadala ng pera. Binanggit ba kung sino mga ito? Sir, kilala ko po kasi binabanggit po ng kidnapper yung pangalan ng babae na kausap niya sa telepono. Sa pagkakaalam mo, sino ang babaeng yon na nagbayad ng ransom para kay Rosa Camila? Yung nanay po ni Rosa Camila, si Tita Alicia. Pagkatapos, ibubulgar mong nagbayad si Alicia? Pero Dad, totoo naman po yun eh. Bakit di mo na sinabi sa akin? Kasi po ayoko naman po mag-away kayo ni Tita Alicia at saka baka hindi rin po kayo maniwala sa akin eh. Kung yun ba sinabi mo muna, sana nagawa ko ng paraan. Nakipag-ayos ako sa miyembro ng komite. O kaya, kinausap ko ang pesteng Carlos Valiente na yan, naluwagan tayo! Pero Dad, hindi ko naman po talaga gustong ibunyag yun doon. Kaya lang I felt I had no choice kasi I was under oath. Kahit ba under oath ka, kung karangalan ng pamilya nakataya, dapat nagsinungaling ka! Dad, I was under a lot of pressure. Hindi ko po alam kung anong ebidensyang hawak nila. Kung sakali po nagsinungaling ako, tapos nabisto nila, baka mas malaking kahihiyan yun sa pamilya natin. Baka may inungkat pa sila ibang mga bagay. Such a stupidity! Pumasok ka sa bitag ni Carlos Valiente. Daddy, maliwanag po sa lahat na hindi kayo ang nagbayad ng ransom. At malinaw rin po sa lahat na sariling kilos yun ni Tita Alicia. Isa pa ang babaeng yan. Galen! Yes, sir. Tawagan mo si Alicia. Sabihin mo gusto ko siya makausap. Yes, sir. Ginawa ko yun dahil sa sobrang takot ko na baka patayin ka nila.
Ma, nagbayad kayo ng 30 million para sa wala. Hindi naman ako pinakawalan, hindi ba? Anak, nagbaka sakali ako. Ayaw makipag-usap ng daddy mo sa mga kidnappers. Pero hindi nyo kinonsulta yung ginawa niyo kay Daddy. Eh, ayaw niya makipag-usap. Gusto niya, plano lang niyang masunod. Si Ate Ernestina, hindi niyo rin inisip. Ikaw na lang inisip ko noon, anak. Rosa Camila, alam ko hindi mo naintindihan kung anong nararamdaman ko noon. Mami, hindi naman sa ayaw ko ang ginawa ninyo. Natutuwa nga ako dahil naglakas loob kayo eh. Ang niisip ko ngayon, paano na kayo ni Daddy? Ano na naman kaartihan to, Amanda? Para sa'yo to, Alberto. Importante to sa'yo. Maigpit ang schedule ko ngayon. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Waiter, menu please. Hindi na. Huwag mo kong artehan, Alberto. Hawak na kita ngayon sa lieg. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Hindi rest yung ginawa ninyo kay Ernestina at kay Rosa Camila. Niloko mo ang publiko at si Daddy. Saan mo naman nobela na ako ngayon? Kasama mo si Amores at ang tatlo pa niyang tauhan. Pinasok niya yung building, may isang lalaking sugatan doon. Binaril ninyo. Wala na doon si Ernestina at iba pang mga kidnapper dahil si Rosa Camila na lang naiwan doon. Tama ba? Is it accurate so far? Parang nandun ako, hindi ba? Gusto mo bang sabihin ko sa'yo kung anong suot mo nung araw na yon? Kung anong suot ng mga kasamahan mo? At ilang beses ka nagmura ng ng mga sandaling yon? Okay, anong gusto mo? Madami pa akong hawak, Alberto. Kapag inilabas ko lahat, babawiin nila mga awards na tinanggap mo. Magmumukha kang tungaw sa publiko. Ano sabi ang gusto mo eh? Hindi ka tatakbo bilang gobernador. Magpaparaya ka sa akin. At ipapangako ko naman na one-term governor lang ako ng San Dionisio. Isaksak mo sa lalamunan mo yung ebidensya mo. Leandro, Tama ba ang ginawa mo o mali? gusto ko lang magpaliwanag. Tama ba o mali? Hindi ko alam kung tama o mali ang ginawa ko. Ang alam ko lang hindi ganun kasimple. Nagmukha akong tanga sa kanila. Sinabi ko pa naman na hindi tayo nagbayad ng ransom. Na hindi tayo nagpatakot sa mga kriminal na yon. Pero ayun, nagbayad ka. Naging kahihiya ako sa mga tao. Nagmukha akong gunggong sa kanila dahil sa ginawa mo. Hindi mo kasi nararamdaman ang damdamin ng isang ina. Hindi mo naiintindihan ang pwesto ko bilang opisyal sa gobyerno. Paano pa ako ngayong paniniwalaan ng tao? Wala nang halaga sa kanila ang salita ko. My credibility is shot. Pera kong pinalago ang pinambayad ko, hindi naman pera mo. Hindi yun ang punto. Lumakad kang nag-iisa, nagsolo ka. Umariya kang mag-isa mo. Bakit? Kaya mo na mag-solo? Kaya mo na mag-isa? I'm sorry. Sorry. Napakadaling sabihin ang sorry. Leandro, gusto ko lang maintindihan mo. Huwag ka na magsalita. Hindi na importante rito ang sasabihin mo.
Gusto mo magsarili? Magsarili ka na. Makakalis ka na. Alam na ni Amanda. Hindi pwedeng bluff dahil lahat ng detalye alam niya. Wala ba nag-ingay sa mga bata mo? May isa akong batang nawawala. Bakit nawawala? Pinatutumba dahil sa mga kapalpakan. Nakalpas eh. Asa na? Ano pa? Baka magka-problema tayo, Amores. Baka nagbigay ng impormasyon yung salit na Amanda na yon. Yung anak ng taong miyembro ng banda at boyfriend ng kapatid mo. Si Paloma. Paloma. Kuya. Merong magtatanghal ng benefit show sa Santa Monica. Tinatanong nila sa akin kung meron ako marirekomendang banda. May kilala ka ba? Ano bang klaseng banda? Well, yung, siyempre, yung magaling. Ano nga, meron kasing rock yung kinakanta, meron namang top 40s lang. Siguro, siyempre, yung sanay mag-perform sa mga probinsya. May alam ako. Oh, sige. Basta, paalam mo agad sa akin. Ha? Okay. Amanda, sandali. Bad news. Ano? Mopel na naman si Alberto. Much closer to home, Amanda, si Lucinda. What? Natanggap ko to sa email ko. Apparently, kalat na pala sa internet yung mga pictures ni Lucinda. So, print out ko. Nakakahiya ka talaga! Ano ba? Anong ano ba? Nakita mo itong kababuyang pinanggagawa mo? Nasa internet, ha? Walang hiya ka? Ano problema mo? Naiingit ka ba porke hindi ka pa nagaganyan? Pag talaga ng mukha mo, ha?